Dalawang klase ng magulang, magkaibang pananaw pero parehong may punto. Alin mas pabor sa inyo? Choose your fighter. Dalawang komedyante nga na si Pokwang at Ai de las Alas, magkaibang pananaw. Kanino nga kayo kakampi? Ayon nga kay Ai de las Alas, pinaglalaban ko talaga na team nanay ako. Kahit away-awayin nila ako, makananay ako. Actually, kung usaping pera, sabi nga, pera lang yan eh. Pero yung iluwal ka ng nanay mo, mahirap manganak. Yung iluwal ka sa mundo, hindi mo naman mababayaran yun. Never mong mababayaran. Ayon naman kay Pokwang, responsibilidad ba ng anak na tulungan ang kanilang magulang kapag sila ay matanda na? Para sa akin, big no. Basta ayusin lang nila buhay nila at itaguyod ang mga anak nila ng maayos, masaya na ako. Anyway guys, pagdating sa pagpapalaki ng anak, iba't ibang pananaw at pamamaraan ang ipinapakita ng mga magulang. Sa bawat tahanan, maaaring makatagpo ng dalawang klase ng magulang na may magkaibang pananaw sa kanilang pamamaraan ng pagpapalaki, ngunit parehong may mabuting intensyon para sa kanilang mga anak. Ngunit alin nga ba ang mas tama? Alin sa kanila ang mas pabor sa'yo? Ang unang klase ng magulang ay kilala sa pagiging strikto at disiplinado. Sila ang mga magulang na may mataas na pamantayan pagdating sa pag-aaral, pag-uugali at responsibilidad ng kanilang mga anak. Para sa kanila, mahalaga ang pagsunod sa mga patakaran at ang pagtaguyod ng mga tamang gawi sa tahanan. Ayon sa kanila, ang disiplina at pagtuturo ng tamang asal ay mahalaga para sa ikauunlad ng kanilang mga anak. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng pagiging istrikto, maiyahanda nila ang kanilang mga anak sa mga hamon ng buhay at magiging responsable at matagumpay ang mga ito sa hinaharap nga. Yung pangalawang klase ng magulang naman ay kilala sa kanilang pagiging relax at mapagbigay. Sila ang mga magulang na mas maluwag sa pagpapalaki ng anak at nagbibigay ng mas maraming kalayaan upang matutunan ng kanilang mga anak ang buhay sa sariling pamamaraan. Para sa kanila, mahalaga ang pagiging malaya at ang pagkakaroon ng sariling desisyon ng kanilang mga anak. Naniniwala ang ganitong klase ng magulang na ang mga anak ay dapat magkaroon ng pagkakataong mag-explore at magkamali upang matuto at maging independent. Ayon sa kanila, ang pagbibigay ng kalayaan at suporta ay mas makatutulong sa mga anak na maging confident at magtiwala sa kanilang sariling kakayahan. Ngunit guys, narito na nga ang tanong ngayon. Alin sa dalawang klase ng magulang na ito ang mas pabor sa iyo? Parehong may punto ang bawat isa sa kanilang pamamaraan ng pagpapalaki. Ang istrikto at disiplinadong magulang ay may layuning ihanda ang kanilang mga anak sa mga pagsubok ng buhay, habang ang relax at mapagbigay na magulang naman ay nais bigyan ng kalayaan ang kanilang mga anak upang matuto mula sa kanilang sariling mga karanasan. Anyway guys, for me it's an act of love, respect, and gratitude, not an obligation nga. Like giving love, respect, and thanksgiving to God for what He has done for us. For me, Team Ai nga ako. Di natin responsibilidad ang magulang pero aaragain mo sila sa kanilang pagtanda dahil mas mahal mo sila, hindi dahil sa tinatawag nga na responsibilidad. Gaano man guys kasama o kairresponsable ang mga magulang, the reality of life is that without them, wala din tayo sa mundo. At kung ano man tagumpay natin sa buhay ay dahil sa kanila. Pangit man o maganda ang landas na tinatahak nga natin. And yes, totoo na hindi responsibilidad ng anak ang kanilang mga magulang. Huwag na natin isali yung responsibilidad o utang na loob nga natin. Ang tawag doon ay pagmamahal o agape love. At si Jesus ang unang nagbigay sa atin yan. Ngayon, kung nakikita ninyo na matatanda na ang inyong mga magulang, matitiis nyo ba? Diba hindi guys no? Kuba na sa katandaan matatalikuran nyo ba? Diba hindi? Ang itawag na lang nyo doon ay tulong kung ayaw nyo ng salitang obligasyon o responsibilidad nga. Lahat naman siguro ng mga anak na Pilipino ay mayroong pusong mapagmahal. Obligasyon ng mga magulang na alagaan, pag-aralin ang mga anak, mapalad yung mga anak na may kakayahan ang magulang na sila ay mapag-aral at maigapang kahit mahirap lang ang buhay nga nila.
Mapalad din kayong mga anak kung meron kayong mapagmahal at mapag-urga at matyagang magulang. Mapalad kayong mga anak kung meron kayong mga magulang na handang magsakripisyo. Wala naman makapagtsatsaga sa mga anak kundi ang kanilang mga sariling magulang nga. Ano man ang ugali ng mga yan, magulang lang tatanggap at magmamahal. Ngayon, kung kayo ay magsilaki na yumaman man o hindi nakapag-aral man o hindi, mahalin at igalang pa rin nyo ang inyong mga magulang. Ano man at sino man sila, may pagkukulang man o wala, mayaman man o mahirap. Kasi may gantimpala nga tayo sa Panginoon. Pagpapalain niya tayo at bibigyan niya tayo ng mahabang buhay. Not responsibility, not utang na loob, but love. So that's it guys. Ang tanong, saan nga kayo pabor? Kay Pokwang o kay Ai? I-comment nyo na yan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like and share. Maraming salamat. Ingat po ang lahat and God bless.